There are top 3 leading causes of death in our world today. May 3 sakit ang pinakadahilan kung bakit namamatay ang mga tao ngayon. Number 1, heart disease. May heart attack. Second, stomach problem. May ulcer, nangangasim ang tiyan. Pangatlo, mental illness, depression, or even anxiety. Sakit sa puso, sakit sa tiyan, sakit sa utak o ulo. 3 sakit ang dahilan, leading causes to death. Medical professionals, in collaboration with the psychologists, have found out something peculiar about these top 3 illnesses. May napansin sila, nakakaiba, kung ano ang dahilan na nagkakasakit ng tao sa puso, sa tiyan, at sa ulo o utak. And that peculiar factor is unforgiveness. Hindi nagpapatawad. Sakit sa puso, sakit sa tiyan, sakit sa utak, ang dahilan, hindi nagpapatawad. O nga naman, kasi tataas ang blood pressure mo pag nakikita mo ang kaaway mo. Mapaparami ka ng kain na kolesterol at maalat kasi nai-stress ka sa kaaway mo. Mangangasim ang tiyan at wala ka ng sikmurang kumain at walang gana dahil naalala mo ang kaaway mo. Sasakit ang iyong ulo at sa stress pag nakakasalamuha ang hindi mo gusto. Sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa puso. Ang dahilan, di nagpapatawad. Klaro lang naman ang mensahe ni Jesus ngayong araw. 2 beses inulit sa ating mabuting balita ayon kay San Lucas. Pambungad pa lang. To you who hear I say, love your enemies. Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Madaling sabihin, pero hirap gawin. Pero akala nyo lang, ang pagpapatawad sa iba ay para lang sa iba. Hindi. Ang pagpapatawad sa iba ay hindi lang para sa iba, kung hindi sa sarili mo rin. Example. Isipin mo, yung kaaway mo. O, isipin nyo pa yung kaaway ninyo. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Di ba ang bilis, nakaisip na kayo agad? Isipin nyo yung kaaway ninyo, ang sarap ng tulog niya sa kanyang kama kada gabi. Mahimbing, payapa. Samantalang ikaw, Diyos mio, hindi ka makatulog sa iyong galit at sa inis sa kanya. Buti pa yung kaaway mo, masarap pang tulog, ikaw nang gigigil ka pa. Again, St. Paul in our first reading reminds us today, as the Lord has forgiven you, so you must also do. Pinatawad na kayo ng Panginoon, kaya magpatawad na din kayo. Si San Pablo nagsabi yun, hindi ako. Patawarin nyo na mga kaaway nyo. Kapag nahihirapan kayo magpatawad, tingin kayo kay Jesus sa krus. Anong meron sa kanya? Nung nakabayubay si Jesus sa krus, nagpatawad pa rin siya sa kanyang bingit ng kamatayan. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya pag hirap ka magpatawad, tingin ka lang kay Jesus sa krus. Lord, teach me to forgive. Umpisan natin ang pagpapatawad sa iba sa paanong pamamaraan. Alam niyo kung sino yung matagal nyo nang di napapatawan? Hindi yung kapitbahay nyo, hindi yung kapatid ninyo, o hindi yung magulang at kaibigan at mga kaaway ninyo.
Ang pinakamatagal nyo nang di napapatawad, wala nang iba, kundi ang sarili ninyo. We give by forgiving others. Tama na. Do not be too hard on yourself. Magpatawad ka na. Para sa Diyos, para sa sarili mo. O baka gusto mo, sakit sa puso, sakit sa tiyan, sakit sa ulo.